Sa video na ito matutuklasan mo ang isang bagay na simple, isang bagay na natural, isang bagay na matagal nang nasa kusina mo, ngunit maaaring ito ang nawawalang piraso kung bakit hindi ka na makatulog ng mahimbing pagkatapos ng edad na 60. Dahil aminin natin naging nakakabigo na ang gabi para sa'yo, hindi ba? Humihiga ka umaasang magiging iba ang gabing ito. Pero hindi tumitigil ang isip mo, pakiramdam mo ay hindi mapakali ang katawan mo. Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi at nakatitig sa dilim. At pagsapit ng umaga, mas pagod ka pa kaysa noong humiga ka. Kaya kailangan kong gawin mo ang isang napakahalagang bagay. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ang ibabahagi ko sa huli ang bonus tip na iyon ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda, ngunit tahimik nitong sinisira ang kanilang tulog gabi-gabi. At kung mamimiss mo ito, maaaring magpatuloy ang paghihirap mo nang hindi mo alam kung ano talaga ang pumipigil sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa lakas mo, sa alaala mo, sa kapayapaan ng isip mo sa buhay mo. Dahil ang mahinang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi biro. Unti-unti nitong kinukuha ang enerhiya mo. Pinapahina nito ang katawan mo. Ninakaw nito ang saya mo gabi-gabi. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang isang simpleng gawain, ang paggamit ng bawang sa tamang paraan, ay makakatulong sa katawan mo na mag-relax muli ng natural? Walang mamahaling gamutan. Walang komplikadong routine. Isang bagay lang na totoo, subok at pwede mong simulan ngayong gabi. Ngayon gusto kong marinig ka. Kung pagod ka na sa mga gabing walang tulog, pagod ka na sa paggising na mahina at walang lakas, mag-comment ka ng New Laya ngayon din. At sabihin mo sa akin, saan ka nanonood? Hindi ka nag-iisa dito. At bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang video na ito dahil ang matututunan mo maaaring magbago kung paano ka matulog habang buhay. Dumiretso tayo sa katotohanan, walang paligoy-ligoy. Ang dahilan kung bakit hindi ka na natutulog tulad ng dati ay hindi lang dahil tumatanda ka na. May mas malalim na nangyayari sa loob ng katawan mo, isang bagay na hindi lubos na nauunawaan ng maraming tao. Pagkatapos ng 60, nagsisimulang magbago ang katawan mo sa mga paraang hindi mo nakikita pero siguradong nararamdaman mo. Yung malalim at mabigat na tulog na dati mong nararanasan. Nagiging mas magaan, mas maikli, mas madaling maistorbo. Mas kaunti na ang melatonin na ginagawa ng katawan mo, ang hormone na nagsasabi sa katawan mo na oras na para matulog. Bumagal ang sirkulasyon ng dugo mo, ibig sabihin, hindi nakaka-relax ng maayos ang utak at mga kalamnan mo sa gabi. Humihina ang digestion mo, kaya kahit maliit na discomfort ay pwedeng magpagising sa'yo. At ang stress hormones mo, madalas tumataas kapag dapat ay bumababa na. Kaya ka nagigising ng -2 ng madaling araw o -3 nang walang malinaw na dahilan. Sinusubukan mong makatulog ulit. Pabalik-balik ka sa paghiga. Pero parang ayaw nang makisama ng katawan mo. At ang pinakamasakit, kahit pakiramdam mo ay sapat ang tulog mo, nagigising ka pa rin na pagod, mabigat ang pakiramdam, walang gana. Nakakabigo. Nakakalito. At minsan nakakatakot pa nga. Dahil sa loob mo nagtatanong ka, ganito na ba ito habang buhay? Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Ang mahinang tulog ay hindi lang tungkol sa pagod. Unti-unti nitong naapektuhan ang memorya mo. Pinapahina nito ang immune system mo. Pinapataas nito ang risk ng sakit sa puso. Pinapabilis nito ang pagtanda ng katawan mo. Seryoso ito. At kung nararanasan mo ito, kung paulit-ulit mong pinagdaanan ang ganitong pakikibaka gabi-gabi, gusto kong mag-comment ka ng "You understand" ngayon din, dahil ang pag-amin ay unang hakbang para maayos ito. At sabihin mo rin sa akin, saan ka nanonood? Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, at sa susunod na bahagi, makikita mo kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng bawang ay makakatulong sa katawan mo muli mula sa loob palabas. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang video na ito dahil ang natututunan mo ngayon, maraming tao ang sana ay nalaman nila ng mas maaga. Ngayon makinig kang mabuti dahil maaaring ikagulat mo ito.
Ang bawang, ang parehong bawang na tahimik lang na nakalagay sa kusina mo, ay hindi lang para pampalasa ng pagkain mo. Sa loob ng maraming siglo ginamit ito bilang natural na gamot. At ngayon, kahit ang mga modernong eksperto, mga nutritionist, researcher, at health practitioner, kinikilala ang malalakas nitong epekto sa katawan, lalo na para sa mga taong lampas 60. Pero ito ang dahilan kung bakit tunay na espesyal ang bawang. Naglalaman ito ng natural na compound na tinatawag na allicin. Ito ang bahagi na hindi naiintindihan ng karamihan at ang bahaging gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang allicin ay na-activate lamang kapag ang bawang ay dinikdik o hiniwa. At kapag pumasok ito sa katawan mo nagsisimula itong kumilos sa mga paraang mararamdaman mo talaga. Nakakatulong itong pagandahin ang sirkulasyon ng dugo mo. Para makuha ng utak mo ang oxygen na kailangan nito para mag-relax sa gabi. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan mo. Yung uri ng tahimik na discomfort na nagpapaikot-ikot sa iyo sa kama nang hindi mo man lang alam kung bakit. Sinusuportahan nito ang puso mo. At ang kalmado at maayos na tibok ng puso ay isa sa mga susi sa malalim at tuloy-tuloy na tulog. At ang pinakaimportante, tinutulungan nitong pakawalan ang tensyon sa katawan mo. Dahil maraming nakatatanda ang hindi ito napapansin. Hindi lang pagod ang katawan mo. Ito ay puno ng tensyon. Tensyon mula sa maraming taon ng stress. Tensyon mula sa pag-aalala. Tensyon mula sa pisikal na pagod. At kapag puno ng tensyon ang katawan mo nagiging mahirap ang pagtulog. Pero ang bawang ay kumikilos ng dahan-dahan natural. Tinutulungan ang katawan mo na pakawalan ang tensyong iyon unti-unti. Hindi ito hype. Hindi ito hula-hula. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong gumagamit ng bawang sa tamang paraan ay madalas magsabi. Hindi ko alam kung ano ang nagbago pero mas maayos na akong natutulog. Ngayon hayaan mong tanungin kita. Matagal ka na bang gumagamit ng bawang pero pangluto lang? Hindi mo alam na kaya pala nitong gawin ang ganito kalaki para sa katawan mo? Kung ikaw yon, maging tapat ka mag-comment ka ng Yulaya ngayon din. At gaya ng lagi, sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood. Dahil ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay muling nadidiskubre kung ano ang matagal nang ibinigay ng kalikasan. At bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang natututunan mo ngayon, maaaring magbago hindi lang kung paano ka matulog kundi kung paano mo nararamdaman ang bawat araw. Ngayon, lalalim pa tayo dahil dito na nagsisimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Maaaring iniisip mo, paano nga ba talaga nakakatulong ang bawang sa pagtulog ko? Hindi lang sa teorya kundi sa loob mismo ng katawan mo sa gabi kapag pinakakailangan mo ito. Ito ang totoo. Ang katawan mo ay hindi pinipilit matulog. Nakakatulog ito kapag nakakaramdam ito ng seguridad, kalmado at balanse. At para sa maraming taong lampas 60 nawawala na ang balanseng iyon. Maaaring mas napapagod ang puso mo kaysa sa dapat. Maaaring tumataas ang blood pressure mo sa gabi imbes na bumaba. Maaaring nananatiling aktibo ang isip mo kahit pagod na ang katawan mo. Kaya kahit humiga ka pumikit at subukan ang lahat. Hindi na basta-basta dumarating ang tulog. Dito na nagsisimula ang tahimik na trabaho ng bawang. Kapag ginamit sa tamang paraan, tinutulungan ng bawang na mag-relax ang mga daluyan ng dugo mo. Pinapadali nito ang maayos na daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang utak mo. At kapag nakakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients ang utak mo, nagsisimula itong kumalma. Hindi biglaan, hindi pilit, kundi natural. Tinutulungan din ng bawang na bawasan ang internal pressure na iyon. Yung hindi mo laging napapansin pero nararamdaman ng katawan mo gabi-gabi. Yung bahagyang paninikip sa dibdib. Yung hindi maipaliwanag na kaba. Yung pakiramdam na hindi mapakali na paulit-ulit kang ginigising. Unti-unti itong nawawala. At may napakahalagang bagay na nagsisimulang mangyari. Ang katawan mo ay lumilipat mula sa alert mode papunta sa rest mode. Diyan nagsisimula ang totoong tulog. Walang pilitan. Walang frustration. Isang banayad na paglipat papunta sa pahinga.
Ito ang dahilan kung bakit ang ilang nakatatanda na nagsimulang gumamit ng bawang sa tamang paraan ay nagsasabi. Sa wakas nakatulog ako nang hindi nagigising. Ngayon isipin mo ang sarili mong karanasan. Ano ba ang pinakamalaking problema mo? Ang makatulog? O ang manatiling tulog? Gusto kong maging tapat ka. I-comment mo ngayon din. At huwag kalimutan. Sabihin mo kung saan ka nanonood. Dahil mahalaga ang kwento mo at maaaring may ibang tao dyan na pinagdadaanan ang eksaktong parehong bagay. At kung unti-unti ka nang namumulat dito, siguraduhin mong mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video na ito. Dahil hindi pa tayo tapos at ang susunod mong matututunan ay tutulong sa iyo na maiwasan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao kapag gumagamit ng bawang. Ngayon magbayad ka ng masusing pansin dahil dito nagkakamali ng husto ang karamihan. At kung nasubukan mo na ang bawang dati at hindi ito gumana para sa tulog mo, malaki ang posibilidad na nagawa mo ang isa sa mga pagkakamaling ito nang hindi mo man lang namamalayan. Maging tapat tayo. Karamihan sa mga tao tinatrato ang bawang na parang ordinaryong pagkain lang wala ng iba. Niluluto nila pinapakuluan piniprito hanggang mawala ang lakas nito. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit walang nagbabago sa tulog nila. Pero ito ang katotohanang tahimik na sinasang-ayunan ng mga eksperto sa nutrisyon at tradisyonal na medisina. Ang bawang ay sensitibo. Ang lakas nito ay maselan. At kung paano mo ito hinahawakan ang magdidikta kung gaano ito kaepektibo. Unang pagkakamali sobrang pagluluto. Sa sandaling ma-expose ang bawang sa mataas na init ng matagal, nasisira ang isa sa pinakamahalagang compound nito, ang allicin. At kapag wala na ang allicin, hindi mo na ginagamit ang bawang bilang natural na suporta. Kumakain ka na lang ng may lasa. Ikalawang pagkakamali, masyadong kaunti ang ginagamit. May mga tao na kumukuha ng napakaliit na piraso at umaasa ng milagro. Pero kailangan ng katawan mo ng sapat na dami ng active compounds para maramdaman ang epekto. Hindi sobra pero hindi rin kulang. Mahalaga ang balanse. Ikatlong pagkakamali, maling oras ng pag-inom. Napakahalaga nito. Maraming tao ang umiinom ng bawang ng basta-basta sa araw. Hindi nila alam na ang timing ay napakahalaga pagdating sa tulong sa pagtulog. Dahil ang layunin ay hindi lang uminom ng bawang. Ang layunin ay tulungan ang katawan mo na mag-relax bago matulog. At pagkatapos narito ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Ang pag-asang agad-agad ang resulta. Hindi naman nagkaroon ng problema ang tulog mo sa loob lang ng isang araw. Kaya hindi rin ito maaayos sa isang araw. Ang paggaling ay proseso, hindi isang switch. At kapag hindi agad nakakita ng pagbabago ang mga tao, sumusuko sila ng masyadong maaga. Sinasabi nila hindi ito gumagana. Pero sa totoo lang hindi nila ito binigyan ng tamang pagkakataon na gumana. Ngayon hayaan mong tanungin kita ng tapat. Nasubukan mo na bang gumamit ng bawang para sa kalusugan mo pero baka mali ang paraan mo? Kung mag-comment ka ng tried ngayon din. At sabihin mo ulit sa akin. Saan ka nanonood? Dahil ang karanasan mo ay maaaring makatulong sa ibang nanonood na mapagtanto na hindi sila nag-iisa. At bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video na ito. Dahil sa susunod na bahagi ipapakita ko sa iyo ang eksaktong paraan ng paggamit ng bawang sa gabi, ang tamang paraan na talagang gumagawa ng pagkakaiba. Ngayon makinig kang mabuti dahil ito na ang bahagi kung saan nagbabago ang lahat. Hindi na ito teorya. Ito na ang eksaktong paraan na gagamitin mo ngayong gabi kung gusto mo talagang mas maayos na tulog. Simple pero makapangyarihan kapag ginawa ng tama. Una, kailangan mo ng isang piraso ng sariwang butil ng bawang. Hindi luma. Hindi tuyo. Mahalagang sariwa ito. Ngayon ito ang gagawin mo. Kunin ang butil at durugin ito ng marahan. Huwag mo itong lunukin ng buo. Huwag mo lang basta kagatin. Ang pagdurog ang nagbubukas ng natural nitong lakas. Dahil sa loob ng bawang nakatago ang tunay na lakas. At kapag dinurog mo ito, ina-activate mo ang tinatawag na allicin. Ito ang sandali kung kailan nagiging makapangyarihan ang bawang para sa katawan mo.
Pagkatapos durugin, hayaan mo muna ito ng mga 5 hanggang 10 minuto. Huwag mong madaliin ang hakbang na ito. Ang maikling paghihintay na ito ang nagbibigay daan para ganap na ma-activate ang compound para maging mas malakas, mas epektibo, mas handa para sa katawan mo. Ngayon inumin mo ito mga 30 minuto bago ka matulog. Hindi sa umaga. Hindi sa hapon. Mahalaga ang gabi dahil ito ang oras na naghahanda ang katawan mo para magpahinga. Pwede mo itong lunukin na may kasamang maligambam na tubig kung gusto mo. O kung masyadong matapang ang lasa, pwede kang uminom ng kaunting pulot pagkatapos. Simple. Natural. Walang komplikasyon. Ngayon ito ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag ginawa mo ito ng tama. Nagsisimulang gumanda ang sirkulasyon ng dugo mo. Nagsisimulang mag-relax ang katawan mo. Ang tensyong dala mo buong araw ay unti-unting nababawasan. At ang nervous system mo ay nagsisimulang lumipat mula sa stress mode papunta sa calm mode. At kapag kalmado ang katawan mo, mas nagiging madali ang pagtulog. Hindi pilit, hindi pinaghihirapan kundi natural. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo. Hindi ito sleeping pill. Hindi ka agad makakatulog sa loob ng 5 minuto. Ang mapapansin mo ay mas malalim. Isang unti-unting pagbabalik ng kapayapaan sa katawan mo sa gabi. At para sa maraming nakatatanda, iyon ang matagal na nilang hinahanap. Tahimik at payapang pahinga. Ngayon gusto kong seryosohin mo ito. Kung susubukan mo ito ngayong gabi, huwag mo lang itong pakinggan at kalimutan. Mag-comment ka ng Yulaya ngayon din kung susubukan mo ang paraang ito. At sabihin mo sa akin. Saan ka nanonood? Dahil gusto kong malaman kung sino ang seryosong inaalagaan ang kanilang kalusugan kahit saan man sila sa mundo. At huwag mong kalimutan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang susunod mong matututunan ang magdidikta kung magtatagumpay ka o tuluyang mabibigo sa paggamit ng bawang. Ngayon gusto kong bagalan mo muna sandali at talagang makinig. Dahil ito ang bahagi kung saan nagtatagpo ang inaasahan at ang realidad. Kung susubukan mo ang paraang ito ng bawang sa unang pagkakataon, kailangan mong maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Hindi ito instant na magic. Hindi ito yung tipong papatulugin ka agad sa loob ng ilang minuto tulad ng sleeping pill. Kung ano, ito ay isang reset. Isang banayad na pag-aayos. Isang pagbabalik sa kung paano dapat gumana ang katawan mo. Ngayon, maraming nakatatanda ang sumusuko agad dahil hindi nila naiintindihan ang prosesong ito. Sinusubukan nila ito minsan, siguro 2 beses, at sasabihin, hindi ito gumana. Pero ang katawan mo ay hindi nagbabago sa magdamag. Ang karaniwang nangyayari kapag ginagamit mo ang bawang sa tamang paraan ay unti-unti. Sa simula, maaaring may mapansin kang maliit na pagbabago. Mas kaunting pag-ikot sa kama. Mas kalmadong pakiramdam sa gabi. Mas magaan ang katawan mo paggising. Pagkalipas ng ilang araw, maaaring mas lumalim ang tulog mo. Mas kaunti kang magising sa gabi. At ang mabigat na pagod sa umaga ay magsisimulang mabawasan. At kapag napanatili ang consistency, maraming tao ang nagsisimulang maramdaman ang isang bagay na matagal na nilang hindi nararanasan. Stable na tulog. Natural na tulog. Payapang tulog. Pero hayaan mong maging tapat ako sa iyo. Ang tunay na sikreto ay hindi lang bawang. Ang tunay na sikreto ay consistency. Ang katawan mo ay tumutugon sa paulit-ulit na tamang gawain. Hindi sa pabugso-bugsong effort, hindi sa paminsan-minsang pagsubok, kundi sa tuloy-tuloy na pag-aalaga. Iyan ang nagsasabi sa sistema mo, ligtas na mag-relax ngayon. At kapag naramdaman ng katawan mo ang seguridad, unti-unting bumabalik ang tulog ng natural. Walang pilitan. Walang sobrang pag-iisip. Walang takot sa isa na namang gabing walang tulog. Kundi pahinga. Ngayon gusto kitang tanungin ng personal. Ikaw ba yung taong nagsisimula ng isang bagay pero humihinto agad kapag hindi agad nakikita ang resulta? Kung mag-comment ka ng I will stay consistent ngayon din. At sabihin mo ulit sa akin. Saan ka nanonood? Dahil gusto kong malaman kung sino ang tunay na handang kontrolin muli ang kanilang tulog. At huwag mong kalimutan.
Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang isang napakahalagang babala at gabay na magpoprotekta sa kalusugan mo habang ginagamit ang bawang sa tamang paraan. Ngayon, bago mo ipagpatuloy ang paggamit ng paraang ito, gabi-gabi kailangan kitang kausapin ng buong katapatan. Dahil hindi pare-pareho ang bawat katawan. At kung ikaw ay lampas 60 ang katawan mo ay nararapat sa respeto, pag-ingat at atensyon. Makapangyarihan ang bawang. Pero ang mas marami ay hindi palaging mas mabuti. May mga sitwasyon na kailangan mong mag-ingat. Kung ikaw ay may sensitibong tiyan ulcer o madalas na acid discomfort, maaaring makaramdam ka ng iritasyon kapag nagsimula kang gumamit ng hilaw na bawang. Iyan ay nagsasalita ang katawan mo. Pakinggan mo ito. Kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medication, kailangan mong maging mas maingat. Dahil ang bawang ay natural na nakakaapekto sa sirkulasyon at daloy ng dugo. At kung malakas ang reaksyon ng katawan mo pagkahilo, hapdi, o discomfort, huwag mo itong baliwalain. Hindi ito pananakot. Ito ay awareness. Dahil ang layunin ay hindi lang tulog. Ang layunin ay ligtas na tulog. Maraming nakatatanda ang nagkakamali dito. Na-excite sila sa mga natural na paraan at nakakalimutan nila ang sariling limitasyon. Pero ang karunungan ay ang pag-alam kung kailan dapat bumagal. Magsimula sa kaunti. Obserbahan ang katawan mo. Mag-adjust ng dahan-dahan. Walang karera dito. Ang paggaling ay hindi minamadali, ito ay pinakikinggan. At hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Kung may hindi tama sa pakiramdam ng katawan mo, huminto at suriin muli. Walang kahihiyan doon. Laging unahin ang kalusugan mo. Ngayon gusto kitang tanungin ng mahalagang bagay. Nasubukan mo na bang gumamit ng natural na remedy at iba ang naging reaksyon ng katawan mo kaysa sa inaasahan mo? Kung mag-comment ka ng i-respect ngayon din. At sabihin mo ulit sa akin. Saan ka nanonood? Dahil gusto kong maging tapat, bukas, at ligtas ang komunidad na ito para sa lahat ng nakikinig. At huwag mong kalimutan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano palakasin ang epekto ng bawang gamit ang simpleng mga gawain sa gabi na hindi pinapansin ng karamihan sa mga nakatatanda. Ngayon palalimin pa natin ito dahil ang bawang lang ay makapangyarihan na, pero kapag sinuportahan mo ito ng tamang mga gawain, maaaring maramdaman mo ang malaking pagbabago. Dito nagkakamali ang maraming nakatatanda. Gumagamit sila ng natural na paraan pero hindi nila binabago ang kanilang routine sa gabi at nagtataka sila kung bakit hindi pa rin gumaganda ang tulog nila gaya ng inaasahan. Makinig kang mabuti. Ang katawan mo ay hindi tumutugon sa iisang aksyon lang. Tumutugon ito sa mga pattern. Kaya kung gusto mong talagang makatulong ang bawang sa tulog mo, kailangan mo ring gumawa ng tamang kapaligiran para makapag-relax ang katawan mo. Una, itigil ang pag-o-overwhelm ng isip mo bago matulog. Maraming taong lampas 60 ang nagkakamali dito nang hindi nila namamalayan. Nanunood sila ng emosyonal na balita, stress na usapan o sobra ang pag-isip ng problema bago matulog. At pagkatapos ay hihiga sila na umaasang magiging payapa ang pakiramdam. Pero ang utak mo ay hindi agad namamatay. Dinadala nito kung anuman ang pinapasok mo dito. Ikalawa, subukang bawasan ang paggamit ng screen kahit 1 oras bago matulog. Ang ilaw mula sa phone o telebisyon ay nagsasabi sa utak mo na araw pa rin kahit hindi na. Kaya nadidelay ang tulog mo kahit pagod ka na. Ikatlo, magdagdag ng banayad na galaw sa gabi. Hindi mabigat na exercise, walang stressful. Simpleng stretching, mahinang paglalakad o relaxation movements lang. Nakakatulong ito para mailabas ang tensyon na kinikimkim ng katawan mo buong araw. At kapag nabawasan ang tensyon na yon, mas nagiging madali ang pagtulog. Ika-4. Makakatulong ang maligambam na inumin sa pagre-relax. Isang simpleng maligamam na tubig o banayad na herbal tea ay nagbibigay ng signal sa katawan mo na oras na para bumagal. Ngayon pagsamahin mo ang lahat ng ito kasama ang bawang. At may makapangyarihang bagay na magsisimulang mangyari. Ang katawan mo ay makakatanggap ng isang mensahe mula sa iba't ibang direksyon.
Mag-relax ka, ligtas ka, oras na para magpahinga. At doon nagsisimulang lumalim ang tulog, maging mas stable at mas natural. Pero gusto kong maging tapat sa'yo. Kahit isang masamang gawain sa gabi ay maaaring pabagalin ang progreso mo. Kaya mahalaga ang awareness. Ngayon gusto kitang tanungin ng totoo. Ano ang isang bagay na ginagawa mo bago matulog na alam mong hindi nakakatulong sa tulog mo? I-comment mo ito at lagyan ng iiro habit kung handa kang maging tapat. At sabihin mo ulit sa akin. Saan ka nanonood? Dahil maaaring may ibang makakabasa ng komento mo at mapagtanto na pareho kayo ng ginagawa. At huwag mong kalimutan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang huling bahagi ang pinakamahalaga at karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kailanman naririnig ang katotohanan ito hanggang sa huli na ang lahat. Ngayon makinig ka sa akin ng mabuti dahil ito na ang huling mensahe at maaaring ito ang pinakamahalagang maririnig mo ngayon. Lahat ng napag-usapan natin, bawang tulog, mga gawain, timing. Lahat ito ay humahantong sa isang simpleng katotohanan. Hindi sira ang katawan mo. Hindi pa ito tapos. Hindi ito masyado ng matanda para gumaling. Ito ay humihingi lang ng tamang kondisyon para makapagpahinga muli. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda. Ang pinakamalaking nakakaapekto sa tulog mo ay hindi lang pagkain, hindi lang edad, hindi lang stress. Kundi kung ano ang nangyayari sa isip mo bago ka pumikit. Dahil maaari kang uminom ng bawang. Maaari mong sundin ang routine. Maaari mong gawin ang lahat ng tama. Pero kung hihiga ka na may dalang takot, pag-aalala, pagsisisi o emosyonal na bigat, mananatiling aktibo ang nervous system mo. At ang aktibong nervous system ay hindi natutulog ng malalim. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang humihiga sa gabi pagod na pagod pero gising pa rin ang loob. Kaya ito ang huling tip, ang bagay na lubos na hindi napapansin ng karamihan. Bago ka matulog ngayong gabi, umupo ka ng tahimik kahit 2 minuto lang. Walang phone. Walang ingay. Walang istorbo. At huminga ng dahan-dahan. Huminga papasok. Huminga palabas. At sa bawat paghinga, dahan-dahan mong ipaalala sa katawan mo. Ligtas ako ngayon. Pwede nang magpahinga ang katawan ko. Hindi ko kailangang dalhin ang ngayon papunta sa bukas. Ang simpleng gawain na ito ay nagsasabi sa nervous system mo ng isang makapangyarihang bagay. Tapos na ang laban. Pwede nang huminto ang stress. Ayos na mag-let go. At kapag naramdaman ng katawan mo ang seguridad, hindi mo na kailangang pilitin ang tulog. Darating ito ng natural. Tahimik. Banayad. Malalim. Ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa mas magandang tulog ngayong gabi. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pahintulot sa katawan mo na gumaling muli. Kaya gusto kitang marinig sa huling pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo, kung pakiramdam mo ay matagal ka ng tahimik na nahihirapan, mag-comment ka ng I deserve peaceful sleep ngayon din. At sabihin mo sa akin, saan ka nanonood? Dahil mas mahalaga ang kwento mo kaysa sa iniisip mo, at may isang taong nangangailangan na malaman na hindi siya nag-iisa. At bago ka umalis, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-like ang video na ito. At i-share ito sa isang taong lampas 60 na nahihirapan pa rin sa gabi. Dahil minsan isang simpleng mensahe lang tulad nito ang kayang magbago ng paraan ng pagtulog ng isang tao habang buhay.